Hello guys! Welcome to Subic Truck TV po again. Ito po, kamusta po kayo? At nagbabalik na naman po ako. Ito po, may natulungan naman po tayo ngayon. Bank to bank transaction lang po ito. Ang subscriber natin na taga Iloilo ay namili po ng freezer van. Pero po hindi po siya pumunta rito ng Subic. At binidyo ko lang po ito sa kanya at pinakita ko po sa kanya. Ito 14 feet na 4JJ1 na N-series na freezer van. Ayan po, at medyo iikot-ikot ko lang sa inyo. Medyo hinabahan ko lang yung video kasi po nagandaan ako sa unit. Medyo maganda po. Opo, tama po narinig nyo. Maganda po yung unit na pinili ko kay sir. Ako po ang pumili nito. Ako rin po ang nag-inspection ng truck na ito. Kaya po make sure na pag natapos po itong Maricon sa loob ng 2 weeks at magiging look like a brand new na po ito. Ito po, papasilip ko po sa inyo. Pakasariwa po ng chassis nito. As is condition pa lang po ito pipinturahan din po ito, and then new paint, papalitan na pintura, white color din siya. And then lahat po na nakikita nyo na may mga konting-konting kalawang is mawawala na yan pag napinturahan. Ito po, at napakaganda po ng truck. Maganda yung tindig. Para po siyang F-series yung ganda ng ulo niya. Ganito kasi kalalaki yung mga ulo ng F-series at mga ganda. Ayan po, with divider po yan. Ito po yung hinanap niya sir, with divider. May divider sa loob. At pag konti na lang yung karga, pwede nang ilagay yung kalahati rito para yung lamig as hindi naman sayang yung kwan. Yung lamig hindi na kumalat. Ayan, may divider po yan. Ito po sir, taga Iloilo, at di ko na po babanggitin ang kanyang pangalan, at basta po ito po ang kanya pong truck na ipare-recon po natin sa loob ng 2 linggo. Opo, 2 linggo daw po as of dealer pero dealer na nagsabi pero 2 linggo daw. Ito naman po yung tinuturo ko na ito is bali gagawin na lang itong toolbox. Lalagyan na lang natin ng takip yan na pwedeng pakinabangan pa ng mga driver para malagyan ng gamit. Ayan po, kita nyo naman, napakasariwang-sariwa ng pangilalim. At make sure magugustuhan na sa personal ni sir to. Yung mga busing nito, okay po, makakapal po lahat ng busing ng kanyang dito sa pangilalim. And then, ito po, change color po, new paint. Ang gagawin po dyan, with, change oil, with aircon, and then negative 30. And then kasama po sa price yan transfer ownership, paglipat po sa pangalan ni sir. Ayan, medyo pakikita ko po sa inyo yung makina. And then mamaya papaanda rin po natin yan. Kita nyo may design pa yung truck pero mawawala. Ayan, tatanggalin yan, gagawin plain white yung truck na ito. And then marami po akong pinaano sa dealer na ipapa-job order. And then, nasabi ng dealer, don't worry na kung bala, lahat ng nakita mo dyan, nakita ko din. Lahat ng ayusin. Kaya, si sir is a dealer nito, okay, magaling. Magaling may pagtransaksyon ng dealer nito. Katunayan po is marami na po ako natulungan maidala sa yarda na ito. And then, marami po silang nakabili rito sa mga sinamahan ko. Isa po sa mga malaking company dito sa Subic ang aking dinadalahan ng mga namimili po ng truck. Opo, sa malaking company ko po sila dinadala. Mahirap na po magdala sa maliliit na company. Hindi katulad sa malaking company, mas maganda po pag malaking company. Ayan po, 17.5 ang kanyang size po ng gulong niya. Ayan, nakita nyo naman, talagang malaki yung gulong, hindi yung R16 lang. Ito po, sisilipin ko po yung loob niya, papasilip ko po sa inyo. At bagong lang ito, bagong convert. Convert lang po ito. Ayan, meron pang monitor. Kitang-kita mo yung loob pag umatras ka. And then maxi type handbrake. Sorry po, nagkamali na naman tayo. Handbrake, and then mamaya babalikan ko yan. Ito po yung kanya. Ayan po, tumaandar na po yung makina. Tinanggal ko lang yung volume para hindi masyadong maingay, para makita po ninyo. Ayan po, wala po siyang tagas yung makina nito. Okay po yung makina, walang tagas. Ayan, masariwan-sariwa po yung makina nito. Wala po yung dipstick po niya, wala po siyang usok, walang talsik. Ayan po, walang usok, walang talsik yung dipstick ng langis niya. Pag mga may usok na pong lumalabas dyan, is make sure may tama na po yung kanyang engine. At may lumalabas pa na langis, lalong-lalo na. And then yung kanyang yung kanyang tubig ng radiator,
kailangan yan hindi siya bumubulwak. Ayan po, okay po ito. Hindi po bumubulwak yung kanyang tubig sa radiator. And then sa takip naman po ng makina, hindi po binubuksan pag umaandar po ang takip ng makina ng 4JJ1. Kasi po mababa po yung ano ito mababa yung pinaka-piston sa ibabaw nito. Kaya po hindi binubuksan ang takip niya pag umaandar. Lahat po ng karamihan 4JJ1 hindi po tinatanggal ang takip ng makina ng oil. Yung sa oil po, kasi po tatalsik po yung kasi po mababa po yung kanyang tinatawag na yung tinatawag po ng overhead cam, at modelo po kasi ito. Kaya po hindi po binubuksan ang takip ng oil nito. Yan po ang ng mga 4JJ1 at saka 4HK1. Mga overhead po yung mga tinatawag pong overhead yung yung mga sa makina po niya. Ayan po, at papasilip ko po ng gusto po sa inyo. Ayan po, ikot-ikotan ko, babalik-balik ako po, at naganda po ako sa chassis nito. And then sa RPM po mamaya, papaandalin ko po yung RPM nito. And then titignan ko yung lakas ng makina. Gaano kalakas ang makina nito. Ayan, mga gulong po, makakapal ang lahat ng gulong makakapal. Ayan mga 80% pa yung mga gulong niya. Ayan, pero mga pang snow po yan, pag napudpud na ng pwede nang palitan ni sir yan. Hindi siya sa atin, sa klima sa atin. Sa Japan kasi pang mga yellow yung mga nila yung mga karsada nila. Ayan, kita nyo, makakapal ang mga gulong. Talaga po maganda po talaga yung truck. Ayan, pinakisilip ko pa yung pinakasulok. Ayan talagang malinis na malinis ang kanyang chassis. Para po siyang brand new pa yung chassis niya, talagang hindi ganong nagamit sa Japan. Kung nagamit man sa Japan takbo lang pero hindi siya overload, kumbaga. Ayan, katulad yan, ito wala nang pakinabang ito, lalagyan natin ng takip to para maging maging toolbox pa ng driver ni sir. Ayan, lalagyan natin ng takip yan. And then ayan po yung loob ulit, binalikan natin yung loob. Ayan, ito may divider po siya, may divider. Talagang pag kalahati na lang yung karga ng pangarga mo, pwede mo isarado yan para yung lamig hindi na kumalat, doon na lang sa loob. Ito yung pan niya. Pag may karga kayong gulay dito sa bandang dulo, pag ibang frozen doon sa malapit sa driver side. Double purpose po yan pag mga ganyan. Pag gulay lang yung karga mo, kalahati lang yung kalahati lang yung buksan mo. Ayan, meron pang backseat camera. Ayan, talaga kita mo yung likod pag umaatras si driver para iwas sa aksidente. Ayan yung makina, binalikan ulit natin yung makina. Okay yung makina, okay, walang problema. Kaya po sa mga nagpapahanap po ng truck katulad po ni sir, at hindi na po pumunta ng Subic si sir, taga Iloilo, ako na lang po ang namili ng truck ni sir, and then si sir na lang ang nakipag-transaction sa dealer. At medyo mababa rin namin nakuha si sir to, kaya okay yung presyo para sa akin. Hindi naman tayo katulad ng ibang nakuha na may presyo. Dealer ang magpipresyo sa kanya, hindi ako. Kaya ang ating lang kuhan dito is masama makita ni sir o masama ni sir, o hindi man masama ni sir, dadalhin ko si sir sa mga siguradong truck na hindi siya magsisisi bandang huli. Pag ako kasama ni sir, talagang wala. Ito po, papanda rin po yung RPM niya, kung gano'ng kalakas yung RPM niya. Ayan po, i-check po natin kung ano yung lakas ng RPM niya. Ayan po, gumagana po yung aircon nito. May aircon po ito, may aircon. Talaga malamig ang aircon. Papadagdagan ko pa ng freon para lalong lumamig. Kita likod. Ayan po, yung monitor, kitang-kita yung likuran. So, merong sumasampa sa likod. Gumata si driver, ayan. Ayan po, 6 speed po ito matulin po yan, 6 speed. And then handbrake. RPM. Ayan, ito na yung RPM niya. Ayan, malakas yung RPM niya, 4. Palo ng 4. Maganda po yung RPM nito. Maganda ang makina. Maganda pa chassis, kaya panalo ko sir dito sa napili ko na truck na ito. Kaya pati pangilalim talagang binabalik-balikan ko para masulit ang mata ni sir sa makita ni sir na talagang sariwa truck.
Mahirap kasi maglako ka ng truck or magbigay ka sa customer mo, sa mga subscriber natin ng truck na pangit. Yan po, may tag pa po yan, no? Talagang hindi pa natatanggal sa Japan mula nang binili, yan, no? Kita niya, original tag niya, no? Sa pangilalim. Ibig sabihin, hindi siya last bag, hindi siya gamit na gamit sa Japan. Sa ulitin ko, yung mga bibili po truck, sinasamaan ko po sila sa mga quality na dealer. Mahirap po yung mapahamak po ang pera ng mga namimili po ng truck. Mahal po ang mga truck, kaya po hindi tayo pwedeng sumablay sa pagbili nila ng truck. Yan lang po ang aking may pagmamalaki sa mga sinasamahan ko dito po sa Subic para makabili ng truck. Pero kayo pa rin, sila naman din po ang magdidesisyon kung magugustuhan ba nila yung presyo, at sila rin po ang masusunod. Kaya po tayo guide lamang. Guide lamang po ito sa pagsama nila sa akin. Katulad po ito, online transaction, hindi na pumunta si Sir, and then ipa-deliver pa rin si Sir dito sa amin. And then, thank you very much po again. Maraming salamat po.